gabi, Oriental Mindoro. Mula sa Bulwaga Pambalitaan ng Tamara Vision Network, ako po si Angel Malikdan at ito po ang TVNet Newsline. Kadalumpu sa buwan ng Mayo, taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita. Mga residente at barangay officials ng Silunay at Maidlang nagpahayag ng kanilang mariing pagtutol sa proyektong dredging sa kanilang lugar. 20 pesos na bigas per kilo, mabilis na naubos sa Kadiwa Center. At Pandangitab Grand Santa Cruzan 2025, muling inantabayanan sa lungsod ng Calapan. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa detalye ng ating mga balita, sa temang Bridging Ideas, Driving Advancement, Empowering Innovation through Collaboration, Mentorship, and Sustainable Solutions, matagumpay na inilunsad ang Minsu iVibes Incubation Program na magkatuwang na itinaguyod ng Mindoro State University's Innovative Business Incubator for Biosystem Solutions o Minsu iVibes, Office of the Vice President for Research at ng Development and Extension and the Knowledge and Technology Transfer Office, kung saan ay ginanap ito sa Minsu Main Campus sa Barangay Alcate, Bayan ng Victoria. Sa temang Bridging Ideas, Driving Advancement, Empowering Innovation through Collaboration, Mentorship, and Sustainable Solutions, matagumpay na inilunsad ang Minsu iVibes Incubation Program na magkatuwang na itinaguyod ng Mindoro State University's Innovative Business Incubator for Biosystem Solutions o Minsu iVibes, Office of the Vice President for Research at Development and Extension, and the Knowledge and Technology Transfer Office, kung saan ginanap ito sa Minsu Main Campus sa Barangay Alcate, Bayan ng Victoria. Tumagal ng 2 araw ang gawain na kinatampukan ng paglulunsad ng Minsu iVibes facility at ang pakikipag-ugnayan sa mga stakeholders sa pamamagitan ng mga aktibidad na nagpapalaganap ng inobasyon, nagpapatatag ng ugnayan at nagtatampok ng mga solusyong inilatag sa pamamagitan ng mahusay na pananaliksik. Dinaluhan na nasabing aktibidad na may sa 300 kalahok kabilang sa mga delegado mula sa mga katuwang na ehensya ang DOST Mimaropa, DTI Oriental Mindoro, Pamahalaang Panlalawigan ng Oriental Mindoro, DAR Oriental Mindoro, DICT Mimaropa, Department of Agriculture Mimaropa, Occidental Mindoro State College at kinatawan mula sa iba't ibang organisasyon. Bahagi rin na naging kaganapan ang paglagda sa iba't ibang kasunduan, kasama ang mga MOA, MOU at LOI sa pagitan ng mga partner agencies. Matapos ang programa, isinagawa rin ang ribbon cutting ng bagong pasilidad ng Minsu iVibes, kano rin ang paglulunsad ng Innovation Festival na nagtatampok ng mga nilika ng mga mananaliksik ng universidad. Isang exhibit na nagbigay daan sa mga dumalo upang saksihan at subukan ang mga makabagong imbensyon. Ang inisyatibong ito ay isang makabuluhang hakbang sa pagpapatupad ng Minsu iVibes Incubation Program na nakaangkla sa adhikain ng universidad ng pagpapalakas sa inobasyon, pagnenegosyo at pagpapaunlad ng rehiyon. Samantala, 17 ng Mayo nang magsimulang magbenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo ang Department of Agriculture sa rehon ng Mimaropa bilang bahagi ng programang Kadiwa ng Pangulo ng Pamahalaan. 17 ng Mayo na magsimula magbenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo ang Department of Agriculture sa rehiyon ng Mimaropa bilang bahagi ng programang Kadiwa ng Pangulo ng Pamahalaan. Ibinenta ang subsidized rice sa Kadiwa Center sa Barangay Santa Isabel sa lungsod ng Calapan na pinangangasiwaan ng Calcedeco Multipurpose Cooperative. Ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng programa ay kinabibilangan ng mga senior citizen, persons with disabilities, solo parents, at mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps.
hanggang 10 kilo lamang ang maaaring bilhin kada transaksyon at 3 beses kada buwan. Kailangan ding magpakita ng valid ID ang mga bibili upang mapatunayang sila'y kabilang sa mga kwalipikadong sektor. Ipagpasalamat natin ang ganitong programa at kahit papano dito sa Oriental Mindoro, dito sa Calapan City, ay nabiyayaan tayo na ang ating mga vulnerable sectors ay mapagkakalooban ng ganitong programa na 20 pesos lang. Actually, marami ang may gusto, halos lahat siyempre, dahil napakamura talaga nitong bigas na ito. Biruin mo sa 5 kilo, 100 pesos lang. So meron ka ng pansahing at ang isang may hirap na kababayan natin ay magkakamitan. Sa unang araw pa lamang ng pagbebenta ng 20 pesos na bigas kada kilo, agad na dinagsa ito ng mga mamimili. Bagamat limitado hanggang sa 10 kilo kada transaksyon lamang, mabilis ring naubos ang stock na bigas kaya't pansamantala muna itong itinigil. Marami pa rin sa mga mamamayan ang nagtutungo pa rin sa Kadiwa Center, subalit bigo ang mga itong makabili ng murang bigas. Hiling ng mga ito sa mga tagapamahala, mag-anunsyo man lamang nila kung tuloy pa ba ang pagbebenta ng 20 pesos na bigas kada kilo sa Kadiwa. Antabayan ng iba pa mga balita sa amin pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpatuloy natin mga balita, matapos ang matagumpay na pagharang ng mga residente at barangay officials sa napipintong dredging sa Barangay Maidlang sa lungsod ng Calapan, nakaraang ika-29 ng Abril. Agad na nagsagawa ng konsultasyon o dialogo ang barangay officials ng Silunay at mga karatig barangay kasama ang grupong makakalikasan ang alyansa laban sa Mina o Alamin, Mindoro Network Forum at ilan pang konsernadong individual. Matapos ang matagumpay na pagharang ng mga residente at barangay officials sa napipintong dredging sa Barangay Maidlang sa lungsod ng Calapan, nakaraang ika-29 ng Abril. Agad na nagsagawa ng konsultasyon, dialogo ang barangay officials ng Silunay at mga karatig barangay kasama ang grupong makakalikasan, ang alyansa laban sa Mina o Alamin, Mindoro Network Forum at ilang pang konsernadong individual. Isinagawa ito sa Silunay Multipurpose Hall kasama mga residente na Barangay Silunay at Barangay Maidlang. Nagpaunlak din ng pagdalo ang Provincial Government Environment and Natural Resources Office o PGNRO, City Environment and Natural Resources Office, CENRO at Environmental Management Bureau, EMB, na kapwa mga sangay ng Department of Natural Resources. Layon na nasabing pampublikong konsultasyon na magbigay paglilinaw sa due process ng mga ganitong klaseng proyekto
proyekto. Mailahad ang mga apektadong pamayanan ng kanilang tindig sa usapin at makapagdagdag kaalaman hinggil sa definisyon at epekto ng dredging. Malinaw ang ipinahayag ng Senro at PGNRO. Ang dredging project sa mga baybayin Lunay at Maidlang ay nasa antas pa lamang ng aplikasyon at wala pa sa ganap na implementasyon. Collection ng sample kasi titingnan kung bayang ko yung lugar na yung dredging, anong mga naman, yung manimitri, gano'ng malalim, ano yung nakapektuhan ko, kasama po siya sa pag-aaral. Yung po ay sampling. Hindi po ba pag sinabing sampling, parang itong sampling, representasyon ng isang malaki, sa halip na malaki, portion lang, kung ka lang parang sampling. In-offer ko naman po yung nakalagay sa JFC na hanggang hindi pumapayag po ang nasa pinakababa, barangay pa lang, panlunsod pa lang, hindi rin naman po mag-i-issue talaga si Governor ng notice to proceed. Kasi, at saka hanggang hindi rin po nagkaka-ECC. Kasi ang pinaka-key po talaga sa pagpapatupad ng isang proyekto ay ang social acceptability. So, parte po yun ng EIA process, yung pag-issue ng ECC. So, hanggang doon pala po, hanggang hindi kayo napayag, hindi po talaga magpapuresig ang kahit anong proyekto. Sa kabila ng mungkahin ng kapulungan na mailahad sa kanila ang project description ng isinasagawang dredging, bigo ang mga dumalo na makakuha ito. Ganun pang man ay sinabi ng mga dumalong kinatawan na sisikapin nilang maipigay ito mula sa mga konsernadong ahensya at tanggapan. Ayon kay Alamin Chairperson Dr. Marius Agua, mahalagang makita nila ang project description o ang dredging master plan upang matiyak ang proseso at masagot ang mga agam-agam sa nasabing proyekto. May dredging master plan at alam nila ang design ng ilog. Alam natin kung gaano karami ang inyong i-dredge. Kung 7 kilometers, gaano kahaba, gaano karami per cubic meter. Kailangan natin makita yung I call it yung design nung ang tawag river, restored river. Ano ang design niya to accommodate the design runoff? Ano yun? Pag yan ay malinaw, then this is dredging. Pero pag hindi natin alam ang limit, ng i-dredge mo, ay naghihintay lang tayo ng demand ng ating sun ng ating sun. Yun ang mangyayari. So we have to stick to the design ng restored river. Sabi natin, river restoration. So what is the design of our river that can accommodate a certain flow? Ang tawag dyan ay design discharge. Anong design discharge natin? Discharge resulting from a rainfall with a given probability. So yun ang kailangan natin. Pag may design kayo nun, ang volume na i-disilt mo, we know the volume. Pag hindi mo alam ang volume, ay ba't ka nag-dredge in the first place? So kailangan ng volume and that makukuha yan sa dredging master plan. Matapos ang naturang konsultasyon dialogo, malinaw ang posisyon ng mga residente at barangay officials dito. Tutol sila at hindi sila papayag na mas sakripisyo ang kanilang kalikasan dahil ito ay kanilang kaligtasan at kabuhayan. Nandyan po ang Silunay Mangrove, ang Maidlang Mangrove na pinipilit naming taniman, buuin, para maging protection at maging bahay ng mga isda, kung saan sila ay mangingitlog. Pero sa DNR, no! Bakit yung po sisirain ang tahanan ng mga isda? Kami po yung mga simpleng mamamayan na kung ano ang binibigay ng kalikasan pinagkakasya namin. Para kami yung buhay. Kami po ay nakikiusap sa inyo na ito naman pala ay usapin pa at hindi ito proyekto ng taong bayan. Baka pwede po na kahit pa gaanong kalaki ng taong nasa likod ng dredging na yan. Alam naman po namin, hindi po kami mangmang, hindi po kami bulag at lalong hindi kami bingi. Kaya lang, kami mananahimik dahil wala kaming kakayahan na labanan sila sa ngayon. Dahil bakit ang pinagtataka namin, kami ay mapayapang namumuhay sa pamayanang ito, na binigyan ng Panginoon na maging buhangin sir yung dating ilog na yan. Tuwan-tuwa kami, naglagay kami ng mga kubo para yung aming mangingisda
isda ay dyan maghayuma. Ay ano ito, nung isang linggo, nung isang buwan, ay may naghihigop ng buwang ng dagat. Na alam naman namin na wala sir consultation. At kahit pa yan may consultation, hindi po kami papayag. Siguro naman may mga taga-provincial government dito, kung may project kayo at gusto magkaperahan, wag naman po ang kalikasan. Kami nakikiusap. Alam po, makakarating ito. At ito'y maraming makakapanood at gusto. Samantala, hinarang at di pinayagang makapasok sa Barangay Balete sa bayan ng Gloria ang grupong Hayuma at ilan pang mangingisda na nagnanais lamang anila na bisitahin ang mga apektado nilang kasamahan sa isinasagawang dredging dito. Ang mga naging kaganapan sa ulat na ito. Dahil na rin sa panawagan ng mga apektadong mangingisda sa proyektong dredging sa Barangay Baliti, Bayan ng Gloria, agad na nagtipon ng mga opisyalis ng Hayuma at ilang pang grupo ng mangingisda upang anila ay sama-sama silang bumisita at magsagawa ng dialogo konsultasyon dito. Ika-9 ng Mayo nang tumulak ang grupo sa nabanggit na lugar, subalit hindi nila inaasahan ang mga pangyayari kung saan inabigo silang makakausap at makapulong ang kanilang mga kasamahang mangingisda sa nasabing lugar. Una po, ang hanay po ng Hayuma at ang mga mangingisda ng ating mga karatig na bayan ay nagkaisa na magsama-sama dahil sa isang imbitasyon papunta po dito sa bayan ng Gloria, sa baryo ng Balete. Nagkaisa po ang hanay namin na puntahan kung saan nagaganap po ang illegal mining na sinasabi. Ngunit sa kasamaang palad, ang amin pong hinahangad ay hindi po medyo, talaga pong marahas at hindi po katanggap-tanggap. Ang unang-una po ang pagpapalaya sa amin doon na hindi makatarungan. Isang kapitan na akala mo hindi taong kausap, na ang laging tinutukoy sa amin kami umalis at hindi kami pwede sa lugar na yon. Isa pong talagang sabi nga po ay hindi makataong pagturing sa amin. Ang pagpunta po namin doon ay hindi po hangad namin ang mag-rally. Ang hangad po namin ay magkatipon, magkausap ang mga mangingisda. Pag-usapan may itulong po ng aming hanay, ang hanay ng Hayuma sa kanilang mga samahan. So sa akin po, ako po ay hindi nasiyahan na kami po ay dumalaw, kami po ay nakikipagtalastasan sa isang pribadong lugar na kami naman po ay pinayagan ng namamahala ng lugar na yun sapagkat wala naman po kaming intensyon na kami ay gumawa ng ingay, mag-rally, kumalaban sa kahit na sino. So ang sa akin po ay medyo masakit sa aming kalooban na kami po sa Kusog Pilipinas ay parang nagipit, natanggal ang aming kumbaga ay karapatang pantao para sa isang bagay na gusto lang naman namin makiisa sa hangarin na maproteksyonan ng ating karagatan. So ang amin pong ikinalulungkot ay hindi po lahat ng mga mangingisda ay nasaksihan ang naging resulta nung pagdidredge o pagmimina ng buhangin. Kasi po ay yung iba ay hindi nakarating sa kadahilanan na nagkaroon po ng problema sa labas na hindi na pinapayagang papasukin sa loob at kinatatakot ng mga oras na yon ay nung masaksihan namin yung bigla ang pagdating ng mga kapulisan na armado ng mga malalakas na kalibre ng baril. So natakot po yung mga kasama kong mga miyembro na mga mangingisda na wala naman pong nais kundi makita nila ng personal yung kalagayan ng lugar at yung gabundok na buhangin nakatumpok doon sa tabing dagat. Mabalik po ang TVNet News 9 makalipas ang ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime.
Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to. you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. May salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Muling inantabayanan ng mga Mindoreños ang taunang Pandangitab Grand Santa Cruzan kung saan ay mahigit sa 20 mga reyna at konsorte ang tampok mula sa iba't ibang establishmento, institusyon, organisasyon at tanggapan ng gobyerno. 18 ng Mayo, ganap na 3:30 ng hapon. Sinimulan ang Pandangitab Grand Santa Cruzan 2025 sa pamamagitan ng banal na misa sa Santo Niño Cathedral, kung saan ay naging bahagi ng misa ang tradisyon ng pag-aalay ng bulaklak sa imahe ng mahal na Birheng Maria ng mga kalahok sa nasabing Santa Cruzan. Ngayong araw ay masaya tayong nagtitipon sa misa bilang bahagi ng ating Santa Cruzan. Isang pagdiriwang na puno ng ganda, bulaklak, musika at kasuotan. Para sa iba, tila parada lang ito. Pero alam natin, tayo na nananampalataya, mas malalim ang diwa ng lahat ng mga ito. Ang Santa Cruzan ay larawan ng ating buhay Kristiyano. Hindi lang pagdiriwang, kundi paglalakbay. Kaya may prosesyon. Matapos ang misa mula sa Santo Niño Cathedral, sinimulan ang prosesyon tampok ang mga nagagandahang reyna kasama kanilang konsorte, habang marami rin ang namangha sa mga grandioso at malikaing arko. Nagtapos ang prosesyon sa Kapitolyo, habang sa bulwagang panalawigan naman ginanap ang programa. Dito nagpasalamat si Governor Yumerlito Dolor sa pamamagitan ng video message sa lahat na nakiisa at nakibahagi sa Grand Santa Cruzan.
Sa taong ito, mahigit pa rin sa 20 mga reyna at konsorte ang tampok sa Santa Cruzan. Ang mga ito ay mula sa iba't ibang establishmento, institusyon, organisasyon at tanggapan ng gobyerno kung saan sa ginanap na programa sa Bulwagang Panlalawigan ay tumanggap ang bawat isang kalahok ng sertipiko at plake ng pagkilala bilang pasasalamat. Sa pagtatapos, nagwagi ng Best Arc at tumanggap ng 100,000 pisong cash prize ang PPAPMO Oriental Mindoro, habang nakuha naman ng Provincial Health Office ang Best Muse na nag-uwi ng cash prize na 60,000 pesos. Silipin natin ang ilang mga naging kaganapan. Wala pa kumakaliwa. Parang dun sa Samantala, silipin natin ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa ating pamilihang lungsod ng Calapan. Narito po ang ating Palengke Watch.
Sa ating public advisory, tunghayan po natin ito. Maaari niyo rin po kami mapanood sa YouTube. I-type lamang ang TVNet Newstime. Bisitahin at ilike rin ang aming Facebook page, Newstime Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newstime staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyo parating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Angel Malikdan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.